Pag-usapan kasi natin itong pagkakahuli sa ano po, no? Dalawang kulupong na gunmen na kung saan mga kababayan eh pipigain pa. Oo, kasi marami nagtatanong mga kababayan, o nahuli na yung gunmen, 'di ba? Ano nang sunod na plano? Yan po yung pag-uusapan natin dito sa ating live ngayon. Kaya pa like and share po ng ating live dahil nako, i-update po namin kayo time to time kung ano po yung makukuha naming impormasyon, ibabato sa aming impormasyon ng mga kinauukulan. And of course, bago tayo magsimula sa ating topic, no, Mami Susan Minggueto, shoutout po Mami, I love you. Ah, bago po natin simulan, of course gusto natin pasalamatan po lahat-lahat ng pumunta from day 1 to day 3 hanggang huling lamay kahapon. Umuwi na nga kami at ang dami nyo pang doon, di ba? Ang dami nyo pang naiwan dyan doon sa ano, burol ni Mima. Salamat po. Salamat sa time, effort ng mga kababayan natin Pilipino na dumayo pa from Pampanga. May nakausap pa nga ako ron from ano pa, Batangas City pa. O shoutout po sa inyo mga nanay, mga sir, no? Tapos may mga doktor na pumunta, mga attorney at iba't iba po halo-halo, talagang mga professional yung mga karamihan na talagang fans ni Mima Alicia, no? Maraming salamat po sa inyo mga sir, mga ma'am, no? Maraming salamat. And of course, ayan, sa mga bagong kasama natin, ayan, kala Sir Liamas, ayan, salamat po Sir Liamas, at kay Tarty, ayan, shoutout sa iyo, no? Welcome to the club. At saka kay ano po, no, Ma'am Lovely, oh, ayan, shoutout sa inyo. Sa kay ano, Kagawad Joey na day 1 at bumalik kahapon, yan kay Ma'am Lovely. At maraming salamat po na nagbigay kayo ng oras para sa kasama natin dito sa vlogging industry po. Ito nga po ang sinasabi natin, magtutuloy-tuloy pa rin po ang ating paglaban regarding po sa mga mapang-abuso dito sa bayan, dito sa bansa. Sino bang mga nang-aabuso, mga kababayan, di ba? Walang iba kung hindi yung mga tampalasang putong lupa na nasa Senado na mga makukulong pa. At itong mga kaalyado, no, ng mga sindikato, o sindikato po saan, sa flood control, di ba? Alam naman po natin yan na grabe yung sindikato na kinakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, kaya nga po, di ba? Tinitig ng anggulo din yan na nasagasaan ni Mima, nasagasaan natin lahat, di ba? Lahat ng mga vlogger na kilala nyong bumabangga sa mga sindikato na yan, di ba? Sa Senado, Kongreso, yan sa flood control issue na yan, di ba? Kaya hindi po tayo magpapatinag, baka akala kasi nila, akala nung mga ano, ulupong dyan, titigil po tayo sa paglaban. Especially dyan sa mga pro-killing na tinatawag, di ba? Yung mga natutuwa pa na may napipitas, na may nakarahasan na nangyayari, di ba? May pinapatay dito, may pinapatay doon, yan po ay ating kinukundina. Alam nyo naman kung sino ang mga tuwan-tuwa dyan, mga kababayan, di ba? Walang iba kung hindi ang mga DDS. Oh. Shoutout po Ma'am Jocelyn, Jocelyn ba? Official, shoutout po. Ma'am Rebecca, shoutout po, no. Sa mga bagong followers natin, subscriber natin, salamat po, no, sa mga nakapictura natin doon sa ano, burol ni Mima, maraming salamat. Of course, sa ating mga buting senator na pumunta, Senator Risa Ontiveros, Senator Rafi Tulfo, ayan, salamat po. Sentry, no, si Senator Sonny Trillanes, at sila ano po, no, sa PCSO po, ayan. At kay Yusek Aboy ng CICC, Yusek Claire, no, ang ating nag-iisang anti-Claire, no, na marami rin basher. At sa lahat po ng nagpaabot ng tulong sa magulang, sa naiwan ni Mima Alicia, maraming salamat po, no, sa mga kababayan natin Pilipino, sa mga especially sa ating presidente, kay Kong Sandro, na talagang hands-on at time to time na kinakamusta ang
kalagayan ng pamilya. Kasi tayo lamang po nakakapag-ibsan na nararamdaman ng pamilyang ito. Especially, sabi ko nga sa inyo, sabi namin sa inyo, Alicia is one of a kind person. Bilib na bilib kami sa murang edad niya, 24, ay nabigyan na niya ng magandang kinabukasan. Ang kanyang mga kapatid, kanyang nanay, 'di ba? Dahil siya po ay breadwinner. Sa kasamaang palad, mga kababayan, may mga tao talaga na isang araw sa buhay natin ikukunin o igagamiting instrumento ng diablo upang lahat ng pangarap mo ay maputol na lamang. O kaya shoutout dun sa mga natutuwa at nagpleplex nung mga mukha ni Mima doon po sa ano, no? Kasi may mga kumuha po ng picture kay Mima. Pinagbawal naman po talaga, sinabi na po sa inyo na bawal po picturean. Pwede po mag-video sa loob, pero wag naman pong kunan yung mukha dahil nabababoy na po sa social media. At yung mga nambababoy, speaking of nambababoy, desidido po ang pamilya ni Mima na isa-isahin ito at kailan ng case. O yan ang sinasabi natin. Buong pamilya po ni Mima kahapon ay kausap po namin at nakikita kasi nila through social media. Alam naman nila, viral pamangkin nila. Nagba-viral yung ano nila, pinsan nila, 'di ba? Ngayon po, mga kababayan, dahil sa sobrang sama ng loob, nangyayari na nga yan, karubal-dumal na krimen na ginawa kay Mima, binaboy pa sa social media. So, good luck sa mga nambaboy kay sa social media kay Mima dahil babalikan po kayo. Pagbalik ng mother ni Mima dito sa Maynila, sasamahan po namin yan, iisa-isahin po. Lahat po, kahit nabura nyo na screenshot na po yan, may mga copy na po yan. Actually, si Ballpoint Man nga is kinontent na po yan. Okay? Kinontent na po ni kapatid na Ballpoint yan kahapon. At kilala nga po namin yung isang DDS na dati rin namin naging kasama. Actually, naging kumari ko pa yan. Kaso DDS nga. At baluktot ang takbo ng pag-uutak. Ito po ay isa sa mga pakakasuhan ito. Ng nanay ng magulang at ng kapamilya. So be it. Pinagano nyo yan, you have to make sure na meron kayong may haharap na mga attorney or kung anuman, diba? Suportado po yan. Suportado namin lahat, mga kababayan. Kayo ba, suportado nyo ba, mga kababayan, na managot yung mga nambaboy kay Mima Alicia through social media? Kung kayo po tatanungin, kasi mga kababayan, bakit ko nasabi yan? Eto po, no? Ultimo, si Senator Risa Hontiveros po, mga kababayan. Aminado po na nakakatanggap din siya ng mga comments threat. Okay? At yung pagbisita po ni Senator Risa, naglabas nga po ng statement si Senator Risa, mga kababayan. Ayan o, sa kanyang page. Ayan, babasahin po natin ito. Kasi ayan dyan po, screenshot ng mga comments nila. Ayan. Makikita nyo dyan. Diba? Ayan po. Ayan o, meron pa picture. Ayan, ginrab yung picture na post ni Senator Risa, tapos nilagyan ng caption. So, binababoy talaga nila lahat. Okay? So, it must be stopped. At kasama po natin dyan ang CICC, no? Na mag-iimbestiga dyan, no? Kay Yusek Aboy Paraiso. Ayan. Shoutout po, Yusek. Butihin natin kaibigan dyan sa Eto po, mga kababayan, babasahin natin. I condemn, sabi ni Senator Risa rito, I condemn the wave of death threats and pro-killing comments that erupted online following the death of vlogger Mima Alicia. Yan po sabi. Sa halip na makiramay, may mga nagdiriwang pa sa gitna ng kamatayan at pag-uudyok pa ng karahasan. Ngayon naman, marami na rin ang tahasan na nagbabanta or pagbabanta na ako daw ang susunod. Naku po, diba? Kung si Senator Risa nga naapektuhan, yung mga magulang pa kaya, diba? Yung parents pa kaya o yung mga naiwan ni Mima Alicia, diba? Tuloy natin. We are taking this threat seriously, sabi ni Senator Risa. My staff has routinely deleted and reported these disturbing comments on Facebook.
And we have submitted to the NBI the names and screenshot of hundreds of Facebook user who have threatened to kill me. Ayan. I call on social media platform and law enforcement to act decisively against this culture of impunity online. Oh, naku po. Ang maganda rito mamaya, tatalakayin natin to. Kasi ito, nakakaano na to eh. Kaya Ma'am Dali Babes, ayan, shout out ha. Eddie Wow, ayan, shout out. Hindi dapat maging normal sa atin ang pagbabanta sa buhay ng ating kapwa. Kahit gaano kalalim ang pagkakaiba natin sa politika, may hangganan ang ating mga pagtatalo. We cannot allow such hatred to cause another life. We are better than this. Which is correct mga kababayan. We are better than this. Ito nga yung sinasabi namin. During nagsasalita kami sa gitna. No? Maraming natutuwa, maraming nagko-condemn na deserve, at maraming natawa, maraming natutuwa nga na para bang gusto nila na suportahan ng sambayan ng Pilipino ang pagkitil ng buhay or pagpatay dahil hindi naaayon sa kanila in political argument itong si Mima Alicia, mga kababayan. 'Di ba? So ito mga kababayan, yung pagkamatay ni Mima, ito ang naging hudyat upang iakyat na siguro sa Senado at talakayin sa Senado, no? Itong ganitong bagay pagdating po sa social media. Dahil ang social media po ay ginamit para sa wastong paggamit po. Hindi po ito biro nagamitin ang social media para sa kabulastugan, pagbabanta, pakikip. Akala nila laro lahat ito. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Akala nila laro lang ito. Pero hindi po nila nalalaman mga kababayan na itong na ito, pagbabantang ito, ito po ay ito, 'di ba? Yun nag-delete. Ito po ay serious. Wag po tayo mag-delete, hayaan nyo lang po. Hayaan nyo lang pong may mag-comment yan kahit DDS pa yan. Kahit po ano yan. Good afternoon po sa lahat po. Wait lang. At ba't ganun? Ano tayo? Naka-English conference na naman tayo. Ako naniniwala ako mga kababayan, kailangan i-discuss ito dahil alarming po ito na maging regular. Sabi nga natin, tayo po ay hindi gagaya sa mga pag-uutak ng mga DDS. Tayo po ay hindi gagaya sa mga tampalasan na nagkalat dyan sa social media. 'Di ba? 'Di ba Ma'am Dali Babes? Kaya po hinahadlangan natin yung mga ganyang gawain. At eto, totoo yan, sinabi ni Senator Risa na kailangan aksyonan ito. Kailangan po may masampulan talaga dito sa mga hate threats na ito at nag-uudyok ng krimen. Krimen po ang inuudyokan nila rito eh. Kaya po dun sa mga nagsabi pa na magpapa-Gcash daw, bibigyan daw ng Gcash yung kriminal, yung pumaslang kay Mima Alicia dahil nga si Mima Alicia ay anti-Duterte, 'di ba? Si Mima Alicia po ay pro-BBM vlogger, nakasuporta po kay Pangulo, nakasuporta sa ibang senador, no, na nakikita niyang may pinaglalaban na tama. Kasi nga po hindi po nasuhulan ng ng mga DDS itong si Mima dahil nga naniniwala siya sa pinaglalaban or isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Imagine, 'di ba? Lahat kami alam namin 'yan, mga kababayan, kasi halos lahat naman sa amin nakatanggap talaga ng offer. Inoperan kami ng DDS para tuligsain ang administrasyong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, may mga kaibigan din kami mga DDS vlogger na malaki talaga, as in malaki talaga. Yung hindi mo kikitain sa sa tawag dito,
sa regular na trabaho. Kasi imagine niyo may 100,000 ka kada buwan. Meron ka pang sariling kondo, meron ka pang sariling sasakyan, libre pa travel mo, meron ka pang food allowance, saan ka pa ron, di ba? Pero hindi kasi yun ang pinaglalaban natin dito, hindi bayaran ang nilalaban natin dito eh. Ang nilalaban po natin dito, mga kababayan, sino ba yung tama na suportahan? Sino ba yung tama na suportahan na tama yung pinaglalaban para sa bansang Pilipinas? Di ba? Alam na natin na magnanakaw si Sara tapos tutulungan pa natin si Sara. 'Di ba? Na maabsuelto, ganon. Ipanawagan na i-absuelto si Sara sa mga katarantado ang ginawa niya. Hindi po. 'Di ba? Yes, example, si Jay Guevara. Si Jay Guevara naman kasi, wow. Si Jay Guevara po, bobo talaga yan. No read, no write po yan eh. Yung tao na yan. No read, no write po yan. Kaya, wala pong alam na trabaho yan. Kargador lang po yan eh. Oo, bago pumasok sa social media yan, sa Kalingap, nagkalingap kasi yan. Oo, alam ni Chris Ulo yan, kasi si Chris Ulo po ang nagturo magsulat, magbasa dyan. Sabi ko nga sa inyo, tawa ako ng tawa, si Chris Ulo, nagbadadala pa yan noon, ng abakada. Alam niyo yung abakada? Ganon, kasi nga hindi, tignan nyo, di ba, hindi siya marunong magbasa. Oh, English daw. Hindi siya marunong magbasa la. Huge. Diba? Sabi, huge. Ano daw? Diba? Ganun po kabobo yan. Kaya walang alam na trabaho yan. Kaya, diba? Dumikit kay Banat Bay. Buti nga nakadikit siya kay Banat Bay. Kahit papano, mga kababayan, naibsan yung kanyang kahirapan. Oh, biruin nyo, nakatira na siya sa condo unit. Oh, may unit siya sa Davao. Oh, may unit siya sa Manila. Saan ka pa? Oh, at kilala nyo naman po nagpo-pondo niyan. Diba? Yung mga nag-offer din sa amin. Oh, SMNP. Sino ba yung SMNP? Oh, diba? Itago natin sa pangalang rapist ang nagmamay-ari. Diba? Oo. Dahuge. Diba? Dahuge, sabi nga, Ma'am Dali Babes, diba? Was made by, Jay Guevara. Dahuge, diba? Naknan to ko. Yan po yung mga yan, ang nagsisimbolo ng bayad talaga. Bayad talaga ang mga vlogger nila. Kasi nga po, bobo eh. Kung dito kaya nga hindi sumama dito yan sa, hindi sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan, nakita niya eh. Ang galing magpaliwanag ng mga vlogger dito. Magaling sa talastasan, debatean. Research, may mga research team. Kami pong mga vlogger ni Pangulo, may mga research team po kami. Gigising na lamang po kami, mga kababayan. Gigising na lamang kami na may content na i-research na po ng aming research team yung mga facts. May mga facts check na po, kaya nga po naglalatag tayo ng mga ebidensya or mga galing sa social media live stream na na tawag dito credible at sa mga mainstream media, di ba? Na nakikita natin at ginagawa natin ng reaction, explanation. Yan po ay hindi kaya nila Dada, nila Jay Guevara, nila Banat Bay. Kasi bobo nga sila. Ganun lamang po kasimple yun. Tignan nyo nga, tinry ni makipagdebate ni Banat Bay. Tinry niya makipagdebate, 'di ba? Wala. Hindi na naulit kasi bakit? Napahiya siya. 'Di ba? Gines pa nila si Yorme Isko sa segment nila sa SMNI. Ano nangyari? Napahiya sila lahat. Binara sila ni Yorme, 'di ba? Saan ka nakakita nun? Biruin mo, nag-interview ka, tapos kayo nasupalpal. Diba? Ganon sila kabobo. Tapos parang ang dating, nakikipagdebate pa sila kay Mayor Isko. Diba? Ganon yun ang lumalabas. Kaya eto mga kababayan, patunay po ito na bobo po ang mga DDS. Sobrang tatanga. Kaya po doon sa mga na hikayat na mag-post babuyin si Mima, sigurado po i-discuss po ni Senator Risa
yang ano po, yang nangyayaring pang-aabuso nila sa social media. Oo, di ba, Ma'am Dolly Babes? Oo. We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a